Sa puntong ito, magkakausap natin si COMELEC Chairman George Garcia. Magandang tanghali po, Chairman. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, at magandang tanghali po sa mga kababayan natin. Chairman, mayroon pang hanggang 5 p.m. yung mga gustong magparehistro. Pero so far, gaano na po karami ang nakapag-register na new voters? Galing po ako sa isang maliit na mall nitong weekend. Abay, talagang mahaba po ang pila. Tama po kay Ma'am Cheryl, talagang sa kasalukuyan na monitor natin, lalo dito sa Metro Manila, dinadagsa ang mga registration sites natin, kahit yung mga nasa mall at yung mga satellite registration natin. Expected po namin yan, kung kaya pinaghandaan na po namin yung bilang ng mga taong pupunta sa huling araw ng ating registration. Sa kasalukuyan po, meron na pong 3 milyon na bagong registered voters na pumunta sa mga registration sites natin simula noong February 12. At more or less, nasa projection naman po natin yan. Ang dumalaw naman po sa mga registration sites natin, lahat-lahat ay halos 7 milyon. Kasama na yung nagpapa-reactivate, kasama yung mga may binabago na datos sa kanilang registration o yung nagpapa-transfer ng kanilang registration. Bagamat, inuulit natin, Ma'am Cheryl, merong 5.37 million na mga deactivated na voters tayo na mga hindi makakaboto dahil hindi nakaboto ng dalawang magkasunod na election. Bagamat, meron na po more or less 600,000 ang nagpa-reactivate ng kanilang registration. Sayang po, no? Malaki-laki rin yon. Pero doon sa mga numbers na from yung mga new voters or yung total na inaasahan natin, good number na po ba yung kinalabasan nun, Chairman? Yes, Ma'am Cheryl, more or less sa projection natin. Dapat kasi mga 70 million yung registered voters natin sa buong bansa pagdating ng 2025 national and local elections, bagamat maaaring abutin lamang po ng mga 68 million yung mga botante natin. Dahil nga sa sobrang dami ng deactivated voters, pero more or less good number na rin po yung 68 million na boboto para sa midterm elections. Bukas naman po, opisyal na magsisimula yung paghahain po ng Certificate of Candidacy. Ano po ang paalala natin sa mga nais tumakbo, Chairman? Ma'am Cheryl, all systems go na po ang Commission on Elections sa lahat ng venue ng filing ng Certificates of Candidacy. Una muna, sa mga kababayan natin, lalo yung mga filers o yung mga political parties, maaaring tingnan nyo po sa COMELEC website, nilabas po natin nung Sabado, ang lahat ng venues ng filing sa buong Pilipinas na po yan. Hindi lamang dito sa Manila Hotel kung saan gagawin ang filing ng national kasama ang senador at party list. Sa buong bansa po, nasa website po namin, dyan nyo pwedeng matingnan. At the same time, doon po sa magpa-file ng candidacy, marapat po na una, dapat yung form talaga na pine-prescribe natin ang inyo pong i-accomplish. Available po yan sa website ng COMELEC at available din po sa mga local COMELEC natin. Number 2, pag mag-fill up po tayo, dapat pinag-aaralang mabuti sapagkat pag nagkamali kayo sa mga items na hinihingi namin, pwede po kayong makasuhan ng misrepresentation. At the same time, pwede kayong makasuhan ng perjury. Dapat po, walang bablangkuhan na kahit na anong item doon sa Certificate of Candidacy. At the same time, kinakailangan ito'y notaryado. Hindi pwedeng magnotaryo ang kahit na sinong empleyado ng Commission on Election. At dapat, meron pong nakalakip ito na documentary stamp. At ang lalagyan lang ng documentary stamp, Ma'am Cheryl, ay yung original na Certificate of Candidacy, yung 4 na kopya na isasabit pa sa COMELEC, dapat kasi 5 ang isasabit sa amin, hindi naman kinakailangan lagyan ng documentary stamp. At syempre, kapag kayo ay inendorso ng isang political party, kinakailangan yung CONA o Certificate of Nomination and Acceptance, dapat naka-attach yan o nakalakip sa inyong Certificate of Candidacy. Chairman, oras po ba na makapaghain na ng COC ang isang kandidato? Klaruhin lamang po natin, bawal na po ba yung premature campaigning? Ma'am Cheryl, wala na po tayong premature campaigning sa automated election. Sabi ng Korte Suprema sa kaso po ng Peñera versus COMELEC at sabi rin po ng Republic Act 9369, yan po yung batas natin sa automation, na pag nag-file sila ng candidacy mula bukas hanggang 8, sila raw po ay hindi pa considered candidates. Sila daw po ay considered candidates lamang sa unang araw ng campaign period. Yan po ay sa February 11 sa national position at March 28 sa local positions. Nangangahulugan, wala na pong premature campaigning and therefore wala pong regulasyon sa pagpa-file nila ng candidacy. Hindi po namin sila kayang pigilan kung napakadaming ati-atian, fiesta, atmosphere, naka-t-shirt or whatever. At in fact, lahat po ng mga gastos nila mula po sa buwan ng October, November, December, January hanggang second week ng February sa national positions ay hindi kinakailangang i-report sa kanilang statement of contributions and expenditures sapagkat hindi pa po sila kandidato.
At kahit na hayagan, openly, talagang nangangampanya na po sila. Na iboto Oo nyo po. ako, ganito, wala po. Okay lamang po yan until na magsimula na talaga yung official campaign period. Yes, Ma'am Cheryl, yan po ang epekto ng desisyon na yan ng Korte Suprema at probisyon ng batas. Maaaring sa kalooban natin, ayaw sana natin yan, subalit ang COMELEC po ay magpapatupad kung ano ang nakalagay sa batas natin hanggat hindi po nababago yung probisyon na yan at yung desisyon ng Korte Suprema. So makukonsidera po natin, nandoon po yung posibilidad na talagang mas malaki po ang gastusan ngayon ng mga kakandidato. Tama po, Ma'am Cheryl, at maliban po sa mas malaki, alam niyo po talaga ang purpose sana natin ay yung equal opportunity for all. Yes. Talagang aaminin na natin dahil po dito sa implikasyon ng desisyon na ito at sa provision ng batas ay yung pong mga madaming pera ay makakalamang doon sa mga walang pera sapagkat syempre pwedeng lumabas na ang sarili nila sa TV, radyo, dyaryo, may mga social media pa, magbabayad ang airtime at saka may mga kontrata. Subalit, hindi pa kinakailangan i-report at hindi pa kasi sila kandidato. So, yan po yung mga advantages na again, wag po sanang masisi ang COMELEC sapagkat wala po kaming magagawa dahil sumusunod lang tayo sa patakaran ng batas at ng desisyon ng Korte Suprema. At hindi na po natin pwedeng i-apila pa yon. Dapat po merong isang kaso na madadala sa Korte Suprema dahil ang Supreme Court po kasi, Ma'am Cheryl, ay pwede na magdesisyon kung may actual na kontrobersiya na nasa kanya. Hindi po sila pwede mag-issue ng tinatawag na legal opinion. Kahit ang COMELEC, hindi po namin pwedeng gawin yon. Siyempre, alam naman natin may desisyon. Kinakailangan may mag-question sa nilabas nating guidelines upang maklarify sa kataas-taasang hukuman. Nandun po kasi ang puna ng iba ay mas lalo lang grabe ang korupsyon. At maaaring totoo rin po yan, Ma'am Cheryl, dahil siyempre, isipin nyo, gagastos na kaagad, tapos maaaring gamitin pa yung public funds at maaaring gamitin yung pera ng ahensya ng pamahalaan na kung saan sila ay pinuno o namamahala, ay pagkatapos Yes. hindi mo naman kayang pigilan dahil technically sila ay tatawagin pa lang natin, Ma'am Cheryl, na aspirants at hindi pa candidates. Oo nga, yung may mga posisyon po to their advantage. Pag talagang tuloy-tuloy yung kanilang mga proyekto. Ang maganda naman po, Ma'am Cheryl, doon sa guidance na nilabas namin, sinasabi namin doon kapag ka-elective position at nag-file ng candidacy sa isang position kaparehas o kaya mas mataas o kaya mas mababa sa hinahawakan nila ngayon, hindi sila deem resign kasi elective po sila. Pagka po nagkaganon kasi baka maubos ang lahat ng opisyal natin na halal sa ating pamahalaan. Pagka po appointive officials, kahit casual o kahit COS, ang kanilang posisyon sa pamahalaan, sila po ay deem resigned pagka nag-file sila ng kanilang kandidatura mula October 1 to 8. At pagka po ikaw ay nominado ng party list, kahit na ikaw ay mag-file ng mga certificate of nomination mula October 1 to 8, sila po ang mga nominees na nasa pamahalaan na appointive ay deem resigned sa February 11, simula ng campaign period para sa national positions. Pero po, okay, klaruhin natin, parang sa sitwasyon po ni Secretary Benhur Abalos, once he files, resigned na po siya. Deem resign na po automatically, Ma'am Cheryl. Tama Pero po. sa sitwasyon po ni Congressman Erwin Tulfo ng ACT-CIS, mananatili siya until Feb 11. Yes po, Ma'am Cheryl, sapagkat elective position po yung kanyang hawak. Issue rin po yung posibleng pagtakbo muli ni dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Tatanggapin po ba ng COMELEC ang kanyang COC? Maliwanag po, Ma'am Cheryl, lahat na magpa-file ng candidacy, anuman po ang katayuan sa buhay, ay tatanggapin namin ang kanilang certificates of candidacies. Sabi po ng Supreme Court, sa kaso po ng Serafica versus COMELEC, ang duty ng COMELEC ay tagatanggap lang ng COC. Wala po kaming diskresyon na tanggihan yung filing ng candidacy. Ministerial po yung duty namin. And therefore, kung makakasama yung pangalan sa listahan, sa balota, ibang usapan po yan, Ma'am Cheryl. Kung may magpapile ng petition to deny due course o cancel yung candidacy o disqualification, pwede po namin i-resolve yan upang hindi makatakbo ang isang kandidato. O kaya naman, pwede namin i-declare motu proprio o kami mismo na ang isang kandidato ay nuisance o panggulo lamang o ang purpose ay lituhin ang mga kababayan natin dahil sa pagkakatulad ng kanilang mga pangalan doon sa mga lehitimong kandidato. Pero aside from that, we will accept the certificates of candidacies of anybody, Ma'am Cheryl. Chairman, isa pang issue, yung pagboto ng EMBO barangays ng kanilang kongresista. Naresolba na ho ba ito? Opisyal na bang bahagi ng Taguig districts po ang mga barangay na ito?
Base po sa nai-report kanina, bago ang inyong panayam sa akin, ay gusto ko lang magkaroon ng konting paglilinaw. Ang nilabas po naming resolusyon, sabi namin, ina-adapt namin yung mismong ordinansa ng mismong City Government of Taguig na kung saan sinasabi nila na yung tatlong barangay sa 10 ay nasa first district at makakaboto sa konsehal o miyembro ng sangguniang panlungsod. At therefore, magkakaroon ng 12 ng miyembro sa halip na 8 lamang. At yung 7 naman ay nasa second district and therefore makakaboto rin sa miyembro ng sangguniang panlungsod. Nag-issue po kami nung Sabado naman ng isang resolusyon pa na kung saan sinasabi natin for purposes of the filing of the candidacy, kung ano yung ginawa ng sangguniang panlungsod, susundin namin dahil yun ang nakalagay sa concurrent resolution. Tungkol po naman sa kung makakaboto yung mga residente o mga botante ng 10 barangays, makikihintay niyo po hanggang bukas yung isa pang resolusyon ng COMELEC para linawin, makakaboto ba sila o hindi at saan boboto yung mga botante ng 10 barangays na yan ng Taguig, mga Cheryl. Again, paalala po sa ating mga botante at sa ating mga kakandidato na Sa ating kababayan. mga botante, hindi po porket walang guidelines, walang prohibition, alam niyo po, hindi pa pwedeng libre na lahat at pwedeng gawin ng mga kandidato. Sa bandang uli, nasa atin ang pagtitimbang kung sino mga kandidato ba yung sumusunod, sino kandidato ba yung parang minamaliit ang ating kaalaman at therefore, kinakailangan ngayong kaaga pa lang gagawa na tayo ng mga listahan. Sa mga magpapail po ng candidacy, sana naman po kahit wala tayong prohibition, wala tayong limitasyon, sana naman po ayusin natin yung pagpafile natin ng candidacy. Kung may mga kasama kayong madaming supporters, sana naman ay ayusin din yung mismong lugar kung nasaan sila at hindi ito makakaistorbo sa traffic. At the same time, kayo na rin po ang magpulis sa sarili niyong mga kasamahan na hindi naman po magkaroon ng gulo o away doon sa mismong mga iba pa na nagpa-file ng candidacy dahil lalo pa nagkakapikunan. Sana po maiwasan natin ito. Ito po isang inisyal lang at na step para sa pagboto, diyan masusukat yung kakayanan ng mga kandidato at diyan natin malalaman sino ang dapat na hinahalal natin sa darating na halalan. Marami pong salamat sa inyong oras, COMELEC Chairman George Garcia.